Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa at alam ko ang bawat isa sa atin ay damang-dama ang presensya ng Panginoon when we worship God, when we glorify God. Grabe ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. At I just want to encourage you, meron na po tayong pagsamba na face-to-face na kung saan ako po'y nagtatalakay ng mga medyo sensitibong bagay na hindi pwedeng sabihin dito po sa online. Kaya ini-encourage ko kayo na kayo po ay sumama at muli nang bumalik at dumalo sa gawain ng Panginoon
face to face. Ano po? But we can still go on to worship God online. Ano? Sapagkat ito pong ginagawa ko, nagre-record po tayo for us to receive the message of God, at hindi po tayo mablangko sapagkat nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay patuloy na pagpalain ng ating Diyos nasaan man tayo, anuman ang ating katatayuan at anuman ang ating mga kalalagayan. So sa umaga pong ito, alam ko na kayo ay pagpapala na o blessed na o napagpala na kayo, at alam ko na patuloy pa rin kayong pagpapalain ng Panginoon sa mga mensahe sa umagang ito. Since we are celebrating the Love Month, medyo noong mga nakaraan kasi yung series ay itinuloy ko. Pero sa umaga pong ito ay nais kong ibigay ang mensahe ng Panginoon patungkol sa pag-ibig. Yaman din lamang po na ngayon ay buwan ng pag-ibig. Kaya ang nais ng Panginoon ay matutukan natin ang patungkol sa pagmamahal. At kung ating mahal ang Panginoon, mamahalin din natin ang mga kaluluwa na naglipa na o nandito lang sa ating kapaligiran. Kaluluwa na ating mga kapamilya, kaluluwa ng ating mga kamag-anak, kaluluwa ng ating mga kaibigan, kapitbahay, lahat na. Sapagkat nais ang Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Kaya ninanais ng Diyos na mahalin natin ang mga kaluluwa o ang mga tao. Iyan po ang nais ng Diyos na sabihin ngayong umagang ito, ang pag-ibig sa mga kaluluwa o pag-ibig sa mga tao. In English, love for the souls. So sa umaga pong ito, bago ko bigay ang mensahe ng Panginoon, samahan niyo po ako sa maikling panalangin ito bago tayo magpatuloy. Minamahal namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. At nais mo na ang bawat isa sa amin ay patuloy na maranasan kung papaano mo minahal ang bawat kaluluwa. Kung papaano mo minahal ang bawat tao. At iyan ang ipinapasa mo sa amin, Panginoon. That we need to love every soul, O God. We need to have a passion for the soul, for them to be saved. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan mo mangusap ka sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Magsalita ka, Panginoon, sa aming pong panonood, sa aming pong pagsama at pagsamba, sa pakikinig ng iyong mga salita. Hayaan mong mataas ang iyong pangalan, mahipo ang bawat buhay ng bawat isa at kumilos ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang bawat isang makikinig ng iyong mga salita, at hayaan mo po na ikaw ang siyang manguna sa iyong lingkod. Ang iyong lingkod ay mababa, ikaw ay mataas, at gamitin mo lamang po ang labi ko na tagapagsalita ng iyong mabuting balita. But Lord, let them hear your voice. Let them hear the power of the Holy Spirit. Let them hear the voice of God this morning. Salamat po, Amang Diyos. Angkin po namin ang pananagumpay at pagkilos mo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Ano po? Ulitin ko po sa New King James Version. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. The key word in this verse, and sabi nga ho ng mga Bible scholar, the heart message of the whole Bible is in John 3:16. The love of God for the people. The love of God for the soul. Because God wants everybody to be saved. God wants every soul to be saved. Kaya nga ho, nung nagkasala si Lucifer, anghel, hindi naman nagpadala ang Diyos para iligtas ang mga anghel. Pero nung nagkasala ang tao, si Adan, nung nagkasala si Adan, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang
ang mga tao ay iligtas at muli ibalik ang relasyon ng tao sa Diyos, ang relasyong nawasak, ang relasyong nasira, ang tao na automatic supposed to be ay mapupunta sa impyerno, ay binigyan ng pag-asa ng Panginoon at ginawa ng paraan para magkaroon ng kaligtasan. That's why in this verse, in John chapter 3 verse 16 says, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat kaluluwa. Magkaroon tayo ng pag-ibig at pagnanasa na ang bawat kaluluwa ay madala natin sa paanan ng Panginoon. Yamang alam natin na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ninanais na ng Diyos na ang mga tao ay lumapit sa Kanya. Ninanais na ng Diyos na tayo mga Kristiyano ay magsalita at ibahagi natin ang mabuting balita sa mga tao na naliligaw ng landas, sa mga tao na punong-puno ng bisyo, sa mga tao na nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng pagbabagong buhay, sapagkat ang unang nagmahal sa atin o sa mga tao ay ang ating Diyos, gumawa ng paraan para tayo ay iligtas at muli yung ating pagiging anak ng Diyos ay ma-restore, because we are children of God nung hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva. But sad to say, nung nagkasala, nagkaroon ng hiwalay sapagkat tayo automatic ay mapupunta sa impyerno. That's why the Father did not allow that to happen. But instead, He make a way to be able for us to be saved. And He sent His only begotten Son to be able for us to be saved. Binigay ng Ama ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan na umiibig tayo sa Diyos, hindi dahil tayo ang unang umibig sa Panginoon. We love God because He first loved us. Una siyang umibig sa atin. Una niya tayong minahal. Una niya tayong kinalinga. Una niya tayong binigyan ng pansin. Una niya tayong hinarap at pinag-ukulan ng panahon dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. At iyan ang nais ng Panginoon na maramdaman din natin, na siyang maibahagi natin sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, sa mga taong nangangailangan ng kalinga, sa mga taong nangangailangan ng bagong buhay, sa mga taong nangangailangan ng habag at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Why? Because God loves the souls. Mahal ng Diyos ang mga kaluluwa. Mahal ng Diyos ikaw at ako, tayong mga tao. Can you imagine, He make us way para tayo'y maabot. Gumawa siya ng paraan para tayo'y iligtas. And even His only begotten Son, He sent for us. He was crucified at the cross of Calvary. He was bruised because of our iniquities. He died on the cross because of our sins, to be able for us to be saved. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. At yun yung gustong ipasa ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay gumawa ng paraan para tayo'y abutin, para tayo'y iligtas, doon sa mga posibleng mararanasan nating kahirapan, doon sa posibleng mararanasan nating hirap sa apoy ng impyerno, kung gumawa ng paraan ng Panginoon para ikaw at ako ay iligtas. Mga kapatid, gusto kong maramdaman nyo at maramdaman ng bawat isa sa atin
na kinakailangan yung pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon para sa kaluluwa o para sa mga tao ay maramdaman din ng bawat isa sa atin upang maabot natin ang mga kaluluwa na nangangailangan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, to be able for them to be saved as well. Lalong-lalo na sa mga kapanahunan ngayon, we're not sure what happened next day. We're not sure what happened next week, what happened next month. We're not sure. But one thing we're sure, that Jesus is coming very, very, very soon. Kaya kailangan natin ipadama ang pagmamahal sa kaluluwa. Yung mararamdaman nila na mahal natin ang bawat isang tao. Mahal na mahal natin ang bawat isang kaluluwa. Because God wants us to love the soul. God wants us to have a passion for the soul, to be able for them to be saved. Kung paano naramdaman ng Ama ang kahabagan sa mga tao, yon ang gusto ng Diyos. Na maramdaman ko yung pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Yung pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. Yung pagmamahal na gumagawa ng paraan para abutin at kahit ang buhay ay kayang ibigay para lamang maligtas ang sangkatauhan. The question is, are you willing to give your life to show the love of God for the people? Are you willing to love the souls? Mahalin ang mga kaluluwa. Mahalin ang bawat isa. Mahalin kahit na matigas ang ulo, kahit na lasinggero, kahit na masama ang ugali. Just show the passion of love. Just show the love of God to the people. Because God loves the souls. And because He loves us, we can share as well the love of God. Lagi ko po itong sinasabi sa John 3:16, sagay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. But in 1 John chapter 3 verse 16, tayo naman na minahal ng Panginoon ang dapat nagbibigay ng buhay para sa mga kaluluwa, para sa Panginoon, para sa mga nangangailangan. So, ngayong umagang ito, kung papaano tayo minahal ng ating Panginoon at ipinakita ang kanyang pag-ibig, ipinadama ang kanyang pagmamahal, ninanais ng Panginoon na tayo rin abutin natin ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Abutin natin ang pagmamahal ang mga tao na nangangailangan ng pagbabago ng buhay. Abutin natin ang pagmamahal ang mga tao na mapapahamak sa apoy ng impyerno. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong magalit sa mga taong gumagawa ng masama. Huwag tayong manghinawa sa kabila ng mga bagay na ating nakikita at nararanasan minsan, bagamat tayo ang nasasaktan, tayo ang nauusig, tayo ang ginagawa ng hindi maganda. But tandaan natin, we also is like that before became a Christian. Ganon din tayo dati. Masama ugali, at palamura, o may bisyo. But when we felt the love of God, that love that we felt changed our life. The love of God changed your life. The love of God changed my life. And that's why we need to love the souls. We need to show the love of God for the souls, to be able for them to be saved. Ikaw, nagmamahal ka ba para sa kaluluwa? And the Word of God says, verse 17, for God did not send His Son into the world
to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ulitin ko po. John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sabi ng salita ng Diyos sa John 3:17, hindi pinadala ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay i-condemn, para tayo ay hatulan. Sa halip, pinadala ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay iligtas. Mga kapatid, maraming tao na nangangailangan ng kaligtasan. Maraming tao na nangangailangan ng pag-abot at kailangan ng pagbabago. Maraming taong nawawala ng pag-asa, and they need to feel the love of God. They need to feel the presence of the love of God in your life to be able for you to show the love of God for the souls. We need to show the love of God for the soul. Reach them, touch them, show them the love of God by example. Show them the love of God so that they can feel it, not just talking, but let each one of us show the love of God for the soul. Hallelujah. Why? Because God loved the soul. And also, the Lord commanded us to love the soul. God commanded us to love the soul. So kapag hindi natin minahal ang mga kaluluwa, nagkakasala po tayo. Kaya nga mahalagang maunawaan natin na kinakailangan nating abutin at ipadama ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isang tao. Yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yung mga tao na punong-puno ng bisyo. Yung mga tao na nawawala na ng pag-asa. Yung mga tao na pakiramdam nila ay walang nagmamahal sa kanila. Yung mga tao na nangangailangan ng pagbabago because love covers all sin. And if they felt the love of God, hallelujah. 1 chapter 4 verse 7 says, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Mga minamahal, mahalin natin ang mga kapatid, ang mga kaluluwa, sapagkat ang nagmamahal ay umiibig sa Diyos. At ang hindi nagmamahal ay hindi umiibig sa Panginoon. So when you show the love of God, you are doing the commandment of God to love the souls. Hallelujah. Sabi nga ng salita ng Diyos, papaano mong masasabing mahal mo ang Diyos na hindi nakikita kung yung tao na nakikita ay hindi mo kayang mahalin? Papaano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung mga tao na nakikita mo ay hindi mo kayang mapadamahan ng pag-ibig o ng pagmamahal? So, sa oras na ito, obey God to love every souls, every people, because God's commanded us to love the soul. Hallelujah. I love the soul. I love to share the salvation of God. I love to share the love of God, to be able for them to be saved. Napakarami pong may bisyo, napakarami pong nangangailangan ng salita ng Diyos para maligtas. Napakaraming tao ang nangangailangan ng pagmamahal, nawawala ng pag-asa. Pakiramdam nila wala silang, nobody cares, nobody loves them. But no, they are wrong. Jesus loves them so much as He loves you and me. Jesus loves them as well.
Amen? So, kailangan nating ipadama ang pag-ibig sa kaluluwa. Dalahin natin sila sa paanan ng Panginoon. Huwag tayong papayag na dumating ang Panginoon na yung mga kapitbahay natin na hindi maliligtas. Padaman natin ang pagmamahal. Dalahin natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig na makikita nila sa ating mga buhay. Huwag kayong papayag na yung ating mga kamag-anak ay hindi makakakilala sa Panginoon at maliligtas. Ipadaman natin ang pag-ibig ng Panginoon kung papaano gusto ng Diyos na sila ay makatanggap ng kaligtasan. Amen? Praise God. Hallelujah. What else? God loves the souls to be saved. Gusto ng Panginoon na maligtas ang bawat kaluluwa. No? Again, ulitin natin ulit yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. At doon sa verse 17, hindi po marito ang Panginoon para hatulan tayo, kundi para tayo iligtas. So, ganun kamahal ng Diyos ang bawat isa. Nais siya na ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, mahalaga na ipadama natin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao para sila'y maligtas. Magkaroon tayo ng pagmamahal na maligtas ang mga tao. Maligtas ang ating mga kaibigan. Pagmamahal para maligtas ang ating mga kamag-anak. Pagmamahal para maligtas ang ating mga kapamilya. Pagmamahal para maligtas ang ating mga katrabaho, mga kaklase, mga kapitbahay. Kailangan magkaroon tayo ng pag-ibig sa kaluluwa para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Let them feel the love of God. Let them feel the touch of the love of God sa pamamagitan ng buhay mo at buhay ko. Mahihipo sila ng pag-ibig ng Panginoon sapagkat mararamdaman nila at mararanasan nila ang pag-ibig natin sa kaluluwa upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? God loved the souls to be saved. Nais ng Diyos na maligtas ang mga kaluluwa. Kaya nga, kung mahal ng Diyos at minamahal niyang maligtas ang mga kaluluwa, yun dapat ang maramdaman ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ganon din naman, God loves to show His perfect plan for us. Nais ang Diyos sa ipakita yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng napakagandang plano niya sa buhay mo at sa buhay ko. Of course, the first plan of God for us is to have an everlasting life. Magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. Yun ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Ayaw niya na magkaroon ka ng eternal death. He wants you to receive eternal life. That's why, mahal ng Panginoon ang bawat kaluluwa. At mahal ng Panginoon at nais niya na ipakita yung napakagandang plano niya. The perfect plan of God for you and me. Jeremiah 29 verse 11 says, For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Dito po makikita natin napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Meron siyang isang napakagandang plano. Buhay na may pag-asa. Buhay na kasiyasiya. Buhay na mararanasan natin ang katiyakan ng kaligtasan
at biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga tayo masaya, di ba? Kahit na dumanas tayo ng pandemic, we're not affected. We're not sad. We're not depressed. Because we knew, in spite of this pandemic, the plan of God will remain. The good plan of God will establish in your life and in our life. And the plan of God will prevail to give us hope, peace, and joy, and good life. That is the plan of God in your life. And that's why we need to show the love for the souls to be able for them to bring to God and let them know the plan of God and their lives so that they can have hope, they will receive a good future, they will receive peace, joy, and salvation. For the plan of God for us is to have a good life and a prosperous life. Sabi nga ng John 10:10, pumarito ang magnanakaw para pumatay, magwasak at magnakaw. Subalit, pumarito ang Panginoong Jesucristo para tayo ay bigyan ng buhay na kasiyasihan. Hallelujah! That's why the plan of God for us, ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya at kaaya-aya, puno ng pagpapala. Amen? Hallelujah! God loves to show His perfect plan for the souls, for us. So that's why we need to show the love of God for the soul so that they will know the plan of God in their lives. Amen? Hallelujah. God loves you or the people to walk a holy life. Nais ang Diyos na ikaw at ako at ang mga tao ay lumakad sa kabanalan. At makalalakad lamang tayo sa kabanalan kapag naramdaman na natin ang pag-ibig ng Panginoon at ipinapamuhay na natin ang pag-ibig ng Panginoon at mararamdaman lamang nila ang kabanalan at pagnanasa na lumakad sa kabanalan kapag yung totoong pag-ibig ng Diyos ay naranasan ng bawat tao. And we need to show the love of God and bring the love of God to the people to be able for them to feel, receive the love of God. And they started to love, to walk in holiness or in a holy life. 1 Peter chapter 2 verse 1 says, therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. And 1 Peter chapter 1 verse 16 says, because it is written, be holy, for I am holy. The reason why the Lord loved us and He called us by His love, we got saved because of the love of God. Because by His love, He wants us to walk a holy life in our lives. Mga kapatid, padama natin ang ating naramdamang pagmamahal mula sa Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng pagnanasang lumakad sa kabanalan. Kaya tayo nagkaroon ng pagnanasang huwag gawin ang mga bagay na mali. Because of the love of God for the soul. And now, that kinds of love ang kailangan nating maipadama sa bawat tao na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng magandang buhay, nangangailangan ng pag-abot sapagkat sila'y nawawala ng pag-asa. Kailangan nilang maramdaman ang pag-ibig natin para sa kaluluwa. At pag naramdaman nila ang pag-ibig natin para sa kanila,
Hallelujah. Yung pag-ibig na yon ang magtutulak para sila rin naman ay magmahal na mga kaluluwa upang ibahagi ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Sila rin naman ay sumunod sa kautusan ng Panginoon na mahalin ang bawat tao. At sila rin naman ay sumunod, mahalin ang bawat kaluluwa. At sila rin naman ay sumunod na lumakad sa kabanalan dahil sa pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa kanilang buhay. Ito'y umaapaw, nag-uumapaw sa kanilang buhay at lumalabas at nadarama ng bawat tao na nakapaligid sa ating mga buhay. Ngayong umagang ito, that is the challenge to each one of us. Let the people feel the love of God. Let the people feel the love of God in our lives. Show them. Let them feel so that they may know the love of God and experience the love of God and start to share as well the love of God to others, and they start to obey the commandments of God to love other people in the souls, and they start to understand the very good plan of God in their lives, and so that they start to feel the love for the souls, and let they feel the love of God to be able for them to walk in holiness and righteousness. Amen. Tayo sa mandaling manalangin. Minamahal naming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Sa iyong pag-ibig po na naramdaman namin. Isang pag-ibig na mapumilit na kahit na kami marami, masama, hindi ka namin pinapansin. Subalit pinagpilitan mong ipadama ang pag-ibig mo sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mong maging malalim ang pagmamahal na naramdaman namin sa iyo. Ito'y maging malalim sa aming mga puso. At matutunan din naming mahalin ng malalim ang bawat kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Ang bawat kaluluwang nangangailangan ng pag-asa. Ang bawat kaluluwang nangangailangan ng pagbabagyo. Panginoon, hayaan mo na ang bawat isa na kasama ko ngayong umagang ito na nakikinig ng iyong mga salita ay magkaroon ng malalim na pagmamahal sa mga kaluluwa. Magkaroon ng pagmamahal upang maibahagi ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Magkaroon ng pagmamahal sa pagsunod sa pagmamahal sa kaluluwa at pagmamahagi ng kaligtasan. Magkaroon, Panginoon, ng ganap na pagmamahal na maipadama namin ang pag-ibig na ipinadama mo sa amin upang maranasan ng bawat isa ang napakagandang plano mo at makalakad ang bawat isa sa kabanalan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami kung may mga bagay na hindi namin nagagawa o hindi kami nakakalakad sa aming pong paglakad sa pagmamahal sa kaluluwa. Sa umagang ito, simulan mo na ang aming puso ay mapuno ng pag-ibig para sa kaluluwa. Pag-ibig para sa mga tao upang maipadama namin at maabot namin ang bawat tao para madala sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa pag-iipo mo. At simula sa araw na ito, patuloy kaming magkakaroon ng pagmamahal sa kaluluwa, susunod sa mga utos mo na mahalin ang mga kaluluwa upang maunawaan nila, Panginoon, ang napakagandang plano mo at makalakad din sila sa kabanalan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon.
I declare blessing upon each one of them. Lahat na nangangailangan ng pagpapala, lahat na nangangailangan ng biyaya, lahat na nangangailangan ng pagmamahala na silang maipadama, O Diyos, idaloy mo. I declare it to their lives in Jesus Christ's name. Let them receive it right now. And I declare a special blessing in your life. Hallelujah. Somebody is expecting something from God. In the past, it's hard for you to receive it, but the Lord is telling you, you will receive it right now in Jesus Christ's name. I declare blessing upon each one of them right now in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po. Alam ko na pagpala kayo at kung kayo po ay patuloy na papagpala sa programa ng Jesus Christ na Power and Strength Ministries International, you can give in the bank account below, and you can send to GCash number of the church. And also, we just want to encourage you. Meron po tayo ngayon na gustong bilihin na lote na nagkakahalaga po almost 20 million pesos, but we are believing to that God will provide that 20 million para mabili po natin yon. If you want to be a part of that, you can send to bank account or GCash number. Basta sabihin nyo lamang po, mag-message kayo that money is for the land of the church building. Amen? So praise God. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy po natin ibalik ang papuri sa Panginoon, lahat ng papuri. And shall we shout, all glory, all honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout, amen and amen and amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon at sa buong linggong ito, hayaan natin na patuloy nating maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat kaluluwa at madala natin sila sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Have a supernatural love of God in your life till the coming of our Lord Jesus Christ. Amen.